nagbabalikan at tuloy-tuloy na tayo sa ating tatalakay na heto na nga, Chavit Singson na taga Ilocos Sur na sinusuka na daw sa Narbacan, nanawagan ng marcha papuntang Malacanang para patalsikin si Pangulong Bongbong. At kung ikukonekta nyo yung mga topic natin ng mga nakarang araw, nandoon na nga at patuloy na nagbabayad ng iingganyo ng mga magkakasama na magmamarcha para sa gusto niya na pag-agaw ng kapangyarihan. Ang tanong, sino ang ipapalit ni Chavit? Walang iba kundi si Sara lang naman. Malamang gusto na naman nilang gawin yung ginawa ni Aling Maliit. Ganon, mga kababayan ko. Pero alam nyo kasi, itigil nyo na yan, mga kababayan. Ako po ay tapat na nagsasabi sa inyo. Malabo na malabo, singlabo na ho ng mata ni Chavit Singson na maaagaw ninyo ang kapangyarihan ni Pangulong Bongbong bilang presidente ng bansang ito. Hanggat maaari, wag na kayo magpauto. Okay lang yan, bayaran kayo. 500, 1,000, 2,000, 3,000. Bahala kayo, tanggapin ninyo. Pero yung sasabihin nyo na magsisi, sama pa kayo para dyan sa kakakatiting na barya na ang nais lang naman ng mga yan ay makapagnakaw muli sila at maibalik at mapawalang sala yung pong mga kaalyado nila na nasasadlak ngayon sa mga maanomalya na mga proyekto ng flood control at sa mga sugal na illegal na ngayon ay ipinasarang lahat ni Manong Bongbong. Aba, yan lang po naman ang mga ilan na kailangan nilang mabawi para tuloy-tuloy ang kaligayahan tulad ng kaligayahan ni Roque nung panahon na siya ay may kasamang lagi gwapong lalaki. At higit sa lahat yung negosyo ng mga Duterte na yung mga ibinibintang sa kanila na nag-i-import ng maraming droga. Mga kababayan ko, buwan-buwan, bilyon-bilyon ang kinikita nila. Nakuha ninyo, mga kababayan ko? So kung pagkakaisipin yung maigi, abay talagang yun talaga ang punteriya. Punteriya ng mga hinayupak na ito, gamit-gamit ang mga retiradong general, politikong matatanda na tulad ni Chavit Singson at iba pa. Yung pong mga nakikinabang sa mga proyekto noong panahon ni Digunyo, katulad na lang mga kababayan ko ng mga joint venture ng mga diskaya. Sino pa nga ba? Bongo, Bato, at marami pang iba. Grabe, di ba? Kung susuriin nating maigi, itong hangarin at mga ninanais ng mga gusto pa rin magpabagsak kay Manong Bongbong kahit na konti na lang yung panahon, abay talagang nagti-triple time na sila, sabi ko nga. Kung yung ibang nagmamadali, double time, etong mga nagnanais patalsikin si Manong Bongbong, nagte-triple time. At eto pa rin, hindi pa rin nawawalan ng kanilang pag-asa na talagang kaya pa rin nilang pabagsakin. Eto na ngayon ang kapahiyaan, ipapasok natin. Ang nangyari mga kababayan ko, kanina, mga drama, na nauna nating binisto, sabi ko nga, nandoon ako sa GC ng mga DDS, nag-uusap sila kung paano yung diskarte ng pamimeke ng pagbabalita. Alam nyo mga kababayan ko, ako ang mata. Siyempre, baka magtaka sila. Hindi ko sasabihin kung ginagamit ko yung tunay na pangalan ko o ibang pangalan yung ginagamit ko sa mga GC nila. Maaaring gamit-gamit ko kapangalan ni Maharlika.
Pwede rin mga kababayan ko, gamit-gamit ko, pangalan ni Harry Roque. Wala nang iba. Alam nga naman na ilagay ko yung Mike Cervera. Eh di siyempre, kinik out nila. Di ba? Di ba? Alam nyo na mga kababayan. So eto na nga, ewan ko. Oo, mga kababayan ko. Oo, ano daw one time, big time daw. Putik na yan, anong one time, big time ang pinagsasabi nito ni Tandang Chabit, ano? Grabe, eto na. Bigyan din si assistant, special. Hindi yan. Ito, dito. One time, big time. Ayan na, mga kababayan ko. Pakinggan nyo maigi itong sinasabi ng matanda, mga kababayan. Minsan maiinis kayo sa kanya, minsan matatawa na lang. Minsan, mga kababayan ko, maiinis kayo sa kanya, pero minsan kadalasan matatawa na lang. Kakayanin pa ba ng tuhod na matanda na maglakad? Oy kayo, mga DDS, isipin nyo maigi ito sasabihin ko. Kasi kapag hindi ko pinaliwanag, hindi nyo maunawaan. Ulitin ko lang para maunawaan nyo maigi na niloloko kayo ng matandang yan. Ang kanyang paanyaya, tama di ba? Mag-marcha kayo papunta ng Malacanang. Tanong ko sa inyo, kayo ba'y naniniwala ron na kasama siya? Putik na yan, nung nakita natin sa EDSA, sabi mga kababayan, Oy, matandang Chabit, lumayas ka. O, di ba? Nakita nyo ba? Nung naglalakad, ilan yung umaalalay sa kanya? Yung pa kayang magmarcha, papunta sa Malacanang, kakayanin niya? Kaya sabi ko sa inyo, lahat ng mga sinasabi ng mga ito, pag-aralan nyo maigi. Kasi malamang at malamang sa alamang pa, bubuduling kayo niya. Bakit to? Paano makakapaglakad ang isang Chabit Singson na hindi na nga maihakbang halos yung pong kanyang mga tuhod? Sige nga po, paki-explain. Meron pang mga nananawagan, samahan natin ang ating bayani na si Chabit Singson sa pagmamarcha papuntang Malacanang nungka. Kung makikita nyo siya. Nasaan na mga rallyista? Nasaan na si Boy Lighter? Nasaan na si Malakechan na Kalnot? Tila hindi ko na nakikita nasaan na? Nasaan na yung Malakechan Kalnot? Sino yun? Di si Celes, ang laki-laki chan. Tapos kalbo na, panot pa. Nasaan na si Boy Lighter na nagrarally kahit mag-isa? Ang huling balita ko, nagtampo siya mga kababayan kasi sila daw yung nagpapakahirap, pero kapag nagtagumpay, si Chabit ang bida-bida sa entablado nila. Well, kahit sino naman mga kababayan ko, kung gano'n ang mangyayari, sabi nga ng mga Ilocano, idtam ko nada. Tama? Oo, dyan kayo, bahala kayo, suluhin nyo. Sabi nung si Boy Lighter, nawala na, di ba?